Oy, kamusta mga kaibigang langgam? Rest day ko na naman. Hulaan nyo kung anong gagawin ko. Diyan nga sa batong yan mag-uumpisa ang kalbaryo ng aking buhay ngayong araw. Dito nga namin napag-usapang magtagpo ni Ninang. Naupo nga muna ang above na ito habang inaantay ko si Ninang. Siyempre, tamang kaway lang muna tayo dyan. Habang naghihintay nga ako, biglang dumating ang sundo namin at di ko na nga ito na-videohan. Nakasakay na nga ako sa sakyan niya. Siya nga pala si client number 2. At pupunta kami ngayon sa bahay niya kasi nga ngayong araw naka-schedule kaming mag-part-time ni Ninang. Actually, sabit lang ako dito pero tinanggap ko na rin kasi pera pito eh. Siyempre, mukha tayong pera. Kailangan tanggapin natin to. At nakarating na nga kami sa kanyang bahay. At ang laki ng bahay niya, puta na yan. Mukhang mapapalaban tayo dito. Dito nga kami nagsimula sa second floor, mga bakla kayo. Pakaway-kaway pa nga ang above na ito dahil nag-uumpisa pa lang ang kalbaryo. Ako'y amazed na amazed nga dahil sa ganda ng kanyang bahay. Dito nga kami sa unang kwarto na kanyang pinalinis. Wala namang masyadong dumi dito at ang ganda nga ng view na makikita mo sa labas. Mukhang pang mayaman talaga mga be. Inugo pa ang pota. Inumpisahan ko na nga magpunas-punas dahil alikabok nga lang yung dumi dito mga be. Tingnan nyo kung gaano ako kagaling magpanggap sa part na yan. Medyo nag-uumpisa pa nga lang kaya medyo nag-i-enjoy pa ako dyan. Wala pa nga akong ganong nararamdamang antok dyan dahil galing pa ako sa trabaho niyan. Pagkalabas ko nga ay namahinga lang ako ng onte at kumain. Pagkatapos diretso na kami dyan. Halos tapos na rin kami dito kaya lilipat na kami ng kabilang kwarto. At dito nga sa pangalawang kwarto ako nang bumungod na. Hindi ko na matutunan yung hype na voice over. Punyeta! Ayan nga, pinapakita ko yung CR sa kabilang kwarto. At tingnan nyo naman, kakaway pa yan. Sino ka dyan? Tamang video nga lang ako habang si Ninang nagbabacuum doon sa labas. Tingnan nyo naman. Nagtataka nga rin ako kung bakit sinasama niya pa ako. Ganito lang ginagawa ko pagkasama niya ako. Siyempre, tamang pagpapanggap na naman tayo dyan bago ang sakuna. Pangalawang beses ko pa nga lang itong sumasama kay Ninang. Nagkataon kasi na ako yung ka-rest day niya kaya ako yung inaaya niya. At dahil si Ninang nga ay madaming alam na kuhanan ng epektos, ito ko ngayon. Ganito ang buhay ng isang OFW, punyeta! Alam nyo ba guys, ito share ko lang Nasabi ko nga kanina na pangalawang beses ko na itong sumasama kay Ninang. Alam nyo ba, kung anong kinalinis at kinaganda nitong pangalawang bahay ay siya namang kinapunyeta ng unang bahay na nilinisan namin. Ano siya, kung i-describe ko sa inyo, para siyang basura na may onteng bahay, ganon. Bahay kasi siya na ginawang dorm ng ibang lahi. Di ko nababanggitin kung anong lahi yon, no? Baka mapahamak pa tayo dyan ng bonggang-bongga. Siyempre, mahirap na baka biglang mag-trending tong video ko na to. Bigla tayo ipatawag, di ba? Maganda na yung safe tayo. At back to the ball game. Nandito na nga tayo sa first floor ng kanyang bahay. At makikita nyo naman, napakaluwang. Ayan yung sala niya. Ang daming painting, di ba? At kayang mga oras na yan, hapon na yan. Lahat ng pwede kong maramdaman, nararamdaman ko na dyan. Antok, gutom, pagod. At pag ganitong oras nga, medyo may bakas na ako ng pagsisisi sa aking mukha, no? Pero syempre, uulit tayo dyan dahil mukha tayong pera. At kung tatanungin niyo ako kung saan ko dinadala yung perang kinikita namin dito. Actually, ang hirap niyang gastusin dahil nga nakakapagod to, no? Kaya yun, tinatabi ko lang siya. Tsaka kasi may trip din kasi akong bilhin kaya iniipon ko muna siya. Kaya abangan nyo kung hanggang kailan ako tatagal dito. At sa mga oras na yan ay alas 6 na nga ng hapon at dyan pa lang kami natapos maglinis dahil medyo maselan tong si client. Gigigil ako. Sumakay na ulit kami sa sasakyan niya dahil iyahatid niya na ulit kami pa uwi. At makakatulog na ako dahil maghapon pa ako. Wala tulog po. Ito 24 hours wala tulog. Bye-bye.